Urong niya 'no, sabi niya June 2, pagkatapos, July 11, tapos sabi niya after SONA, pagkatapos ngayon naman sasabihin niya August 4. Oh, and alam naman natin 'di ba na si Sara Duterte ay, nagmosyon 'no sa Korte Suprema 2 beses para ipa-nullify, ipawalang bisa yung impeachment. At ngayon nga meron tayong mga, grupo ng mga tao na pumunta sa Korte Suprema 'no. So, naitanong niyo na rin 'no, so kasama 'yan sa topic natin pero naitanong niyo na rin so sasagutin ko na. Motion to intervene filed in Supreme Court case on VP Sara impeachment. So yung mga endorsers, itong mga citizen petitioner from first impeachment complaint filed against the Vice President call for the dismissal of her petition with the Supreme Court for lack of merit. Alam naman kasi natin na kapag may usok, meron talagang apoyan or vice versa, pag may apoy, may usok. May kumakalat na ganitong balita galing sa isang source person na mapagkakatiwalaan na ganoon di umano ang plano na parang isasalba itong si VP Sara Duterte sa impeachment, 'no? Alam naman natin meron pa diyang 12 na mga, justices, 'no? Mga justices diyan, mga sa Supreme Court na mga appointed pa sila noon, mga appointees pa sila ni ano, ni, dating Pangulong, Duterte. So, kumbaga meron pa rin talagang galamay. So, ayan, kumbaga inuunahan na ng mga vloggers, ng mga tao, ng mga influencer, inuunahan na itong issue na 'to para nang sa gano'n ay maalarma. Kung sakaling na totoo na gagawin nila ito, ay maalarma na sila na, "Uy, marami palang aalma dito, marami palang, ah, hindi, magkakagusto 'no, sa kanilang gagawin." Kaya po 'yan, tina-topic din natin dahil yun nga, uunahan na natin yung kanilang gagawin para ipaalam sa sambayanang Pilipino na merong ganitong mga kumakalat na mga issue na gustong, magdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional 'no, or lumabag sa constitution ang, impeachment laban kay Sara Duterte. 'Yan po 'no. Yes, dapat bulabugin ng tao ang SC, court. Paano naging unconstitution 'yun? 'Yun nga po, eh, 'no, kasi ilang beses na pinaliwanag ng, House of the Representative na hindi ito, illegal, ito ay legal na ginawa at walang paglabag dito. Kasi, si VP Sara Duterte mga February 'no, pumunta po siya, sa Korte Suprema at, siya po ay naghain doon ng, mosyon na i-nullify nga. Kasi ang sinasabi nila dito meron daw 1-year rule ban na kung saan ang sinasabi nila ay meron daw nauna na tatlong impeachment complaint. Pero ang sinasabi naman po dito ng House of the Representative at yun din po ang alam ko, sa pagkakaalam ko po, na yung unang impeachment complaint ay hindi naman inaksyonan, 'no? So, i-file yung reklamo, impeachment complaint laban kay, Sara Duterte pero hindi po inaksyonan ng House. Yung pangalawang impeachment complaint, the same din po, hindi rin inaksyonan. Nandoon lang na i-file pero hindi inaksyonan. Hindi nakarating sa Secretary General, sa opisina ni Speaker. Yung pangatlo, the same din po ang nangyari, hindi nila inaksyonan. And then yung pang-apat po 'no, yung pang-apat na, impeachment complaint, yan na po, yung ginawa nila na kinonsolidate nila yung number 1, number 2, number 3 na impeachment complaint at tiningnan nila diyan kung saan diyan yung mga
articles of impeachment na pwede na lang kunin at inilagay po nila, nag-come up po sila sa 7 articles of impeachment. Kasi parang yung naunang impeachment parang sobrang haba, ng articles. And then yung pangalawa parang, maiksi naman. And then yung pangatlo parang, bitin din 'no. So ang ginawa po 'no ng House of the Representative para mas maging, matibay, tiningnan po nila yung number 1, number 2, number 3 at yun po kinonsolidate nila at tiningnan nila dun yung mga malalakas, matitibay na mga articles of impeachment at merong mga, matitibay na mga, ebidensya. Yun po, nag-come up sila sa 7 articles of impeachment at siyan yung pinirmahan ng 1/3 ng mga kongresista. Ibig sabihin kapag 1/3 ng mga kongresista ang pumirma, so automatic na po 'yan na-impeach na ang, Vice Presidente. Hindi na nila kailangang mag-session, hindi na nila kailangang magdebate, wala na, hindi na nila kailangang gawin 'yan. Kundi, automatic na po 'yan na-impeach na si VP Sara dahil sobra sa 1/3 ng mga kongresista ang pumirma sa impeachment sa pangunguna ni Representative Sandro Marcos. So, yan po, nakarating sa inaksyonan po yan ng Secretary General at yan din po ang nakarating sa House Speaker Martin Romualdez at yan po ang verify, sinertify at yan po ang pinadala agad-agad sa Senado. So, ang sabi naman po sa Constitution natin, ayon sa Constitution na once na matanggap ng Senado ang verified impeachment ay forthwith, agad-agad ay dapat nila itong aksyonan at mag-convene sila as impeachment court. Pero hindi nga po nila ginawa yan, no? So, naggano po, kasi sa tingin ko, no, analyzation ng mga tao, pati na rin ako, no, mga kaibigan, dinidelay-delay ito ni Chis Escudero, Senate President, kasi sa kanyang ambisyon na gusto niyang ma-retain sa kanyang posisyon sa pagiging Senate President. Kasi nga naman, ang iniisip niya, kapag halimbawa, itinuloy ka agad niya o nag-convene agad, nag-trial ka agad, ang iniisip niya, paano na lang? Paano niya makukuha ang boto ng mga senador na maka-Duterte, no? Maka-Duterte. So ang ginawa ni Jesus Escudero sa pananaw natin ay parang, kinukuha niya yung loob. At marami po 'no, may mga nagsasabi, may mga source person po tayo na nagsasabi na nagkakaroon na nga diyan ng mga sabwatan, no? Nagkakausap-usap, nagkakasabwatan na, "O sige ganito ang gawin mo, i-delay mo lang 'yan." Kasi meron pong plano, to dismiss 'no? Yun po ang pinakaplano, to dismiss the impeachment. Hindi talaga para i-delay lang kundi para i-dismiss. Kunwari ide-delay, June 2, tapos malapit ng June 2, sa ano na lang June 11. Tapos nung malapit na ang June 11, ano na lang after SONA. Tapos nung malapit naman ang SONA, sa August 4 na tayo. Tapos hanggang sa, sasabihin na, "Ay wala na, napagdesisyonan na ng mga senador na i-dismiss na." So bawal po yun kasi ayon sa ating konstitusyon, dalawa lang ang trabaho ng, ng Senate pagdating po dito sa impeachment, to try and to, decide. To try and to decide. Una, magta-trial 'no, hindi pwede yung i-di-dismiss nila. Kailangan mag-proceed sila sa trial. After ng trial, doon na sila magdesisyon whether to convict or to acquit. Yun po yun. Kaya, eto, kung titignan natin, bakit ayaw nilang ituloy, no, yung trial? Kung talagang sila ay, ayaw nilang ma-impeach ang Vice Presidente, pwede naman silang bumoto ng ng acquittal, 'di ba? Pwede silang bumoto ng acquittal.
Pero kitang-kita natin dito na talagang ang purpose dito is to dismiss dahil ayaw nila talaga na umpisahan. Dahil nakikita nila na ito talaga ay makakasira sa Vice Presidente. Hindi makakatulong kundi lalong makakasira dahil lalabas ang mga ebidensya, lalo na yung kinakatakutan na bank accounts, 'no, na di umano ay naglalaman ng napakaraming mga drug money. Yan ang dahilan kung bakit talagang, gusto ng, kampo ni VP Sara Duterte na talagang i-dismiss itong kaso. So ngayon, nagpunta ang mga, nag-endorse 'no, yung mga citizen petitioners. Itong mga nagpepetisyon ngayon, sila yung unang batch ng, mga tao 'no, na nag-file ng impeachment complaint laban dito kay, VP Sara Duterte. So sila ay, pupunta 'no, sa Supreme Court at, magpetisyon 'no, to petition, to the Supreme Court para nga, um, ipawalang bisa 'no, or, yung sinasabi 'no ni VP Sara Duterte na, ipawalang bisa na itong, impeachment na ito ay hindi matuloy 'no. So eto po yung gagawin nila, personalities involved with the first citizen-led impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed on Friday a motion to Friday ba ngayon? Ano ano ba ngayon? 25, tama, Friday. So ngayon 'to nangyari 'no? Filed on Friday, a motion to intervene in her petition for certiorari and prohibition before the Supreme Court. So ito 'yun 'no? Ito yung mga kaibigan 'no, kumbaga yung mga petitioner, mga kaibigan, sila yung mga first citizen or group of people na nagsampa ng complaint laban kay VP Sara Duterte. At ngayon ay nag-file sila para sa kanilang motion to intervene, 'no? Kasi si VP Sara Duterte ay, nagpasa nga, earlier 'no, nung February, nagpasa siya ng kanyang, petition for certiorari and, prohibition before the Supreme Court. Yan po ang ano niya, ang, ginawa noon ni VP Sara Duterte para ipaanal yung, impeachment na kanyang kinakaharap, ipawalang bisa, yan ang kanyang gusto. So eto na, the intervenors call for Vice President's petition to be dismissed for lack of merit. They include Akbayan Representative Percy Sevdenia, endorser of the first citizen-led complaint, and complainants Sylvia Estrada Claudio, Filomena Cinco, Kiko Aquino D, Teresita Quintos, Dels Eugene Gonzalez, Yvonne Jeresa, and Alice Murphy. As citizens who exercise our constitutional right to initiate the first impeachment complaint against the Vice President in response to her threats of assassination and failure to account for her use of public funds, we believe that our voices must be heard on this case before the Supreme Court, said Kiko Aquino D, intervenor and spokesperson of the group. Kaya mga kaibigan 'no, pumunta po sila, siguro kanina yan umaga 'no, umaga yan nangyari kanina. Pumunta sila doon 'no mga kaibigan para talagang, salagin ito mga kaibigan, itong, napipinto di umano na pagdideklara ng Korte Suprema na unconstitutional di umano itong, impeachment laban kay VP Sara Duterte. So, maganda po ito kasi at least, hindi pa nangyayari ay malalaman na or nalalaman na ng taong bayan at nakakapag-aksyon na po yung mga iba-ibang grupo, lalong-lalo na yung mga grupo na nag-file ng impeachment. Kaya eto mga kaibigan 'no, the motion asserts that
contrary to the Vice President's petition, the Constitution one-year bar rule on impeachment complaints filed against the same official was not violated because the initial action on an impeachment complaint is defined as referral to the House Committee on Justice or the filing of a complaint by 1/3 of the members of the House of Representatives. It includes that her petition lacks merit and that impeachment proceedings should proceed forthwith. Yan, kasi wala naman talagang merit yung kanyang yung petition niya eh. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman totoo yung kanilang sinasabi na nagkaroon ng nag-overlapping yung mga impeachment na kasi yung mga impeachment nga na na-i-file sa Congress ay hanggang doon lang, na-i-file lang, pero hindi naman inaksyonan ng Secretary General at lalong hindi naman nakarating sa Speaker. So wala pong nangyari na may nag-file pagkatapos inaksyonan, sinertify, verify. Wala pong ganung nangyari. Ang nangyari lang po ay nandyan lang, na-file lang sila pero hindi sila inaksyonan. Yung pang-apat na impeachment, yun ang talagang na-verify at yun ang talagang nakarating sa opisina ng Speaker at yun din ang dinala sa Senado. Kaya kung titingnan natin, wala po talaga ditong paglabag na ginawa ang Kongreso. At lalong-lalo na, mga kaibigan, ito ay napakalakas ng impeachment na to kasi ito ay pinirmahan ng sobra pa sa 1/3 ng mga kongresista. No? So, ito po talaga ay legit. Hindi po ito illegal. Okay. Okay. So, yan po ang nangyari, no? Okay, tuloy po natin. It is by the collective effort of significant number of ordinary citizens that the impeachment complaint against the Vice President has progressed to this point, concluded intervenor Silvia Estrada Claudio. While we must continue to act, we also call on our institutions to perform their constitutional duty to hold public officials accountable. Yan. Yan po, no? Mga guys, ay meron pala dito silang picture, no? Hindi nga pakita natin yung picture dito. Na kung sino-sino tong mga nag-file, no? Pakita natin yung picture nila. Sila ay nag-file. So, ito po sila, yung mga nag-file. Yan. Yan sila yung mga nag-file. Yan. Masyadong kita eh. Ang mga identified po sila as dilawan at saka mga progressive, no? Sina itong Kiko Aquino D, pamangkin ito ni ni na Chris Aquino. Tapos meron ding mga progressive dito. Tsaka may mga identified na left. So ito po yung kanilang penal sa Supreme Court. Yan. So galing nga po sila kanina. Kanina po sila galing, no? Umaga. Nag-file sila ng etong kanilang petition. Basahin nga natin itong petition nila. Zara Z. Duterte in her capacity as the Vice President of the Philippines. Petitioner GR number 278353 and 278359. Yan, House of versus House of Representative of the Philippines
blah, blah, blah. In his capacity as the Speaker of the House of Representatives, Reginald S. Velasco, in his capacity as the Secretary General of the House. Yan. So, July 25 na ito. No? Itong kanilang ano. So, tingnan nga natin. So, ito pa. Akbayan Sendenia files motion to intervene to Supreme Court. Sandali. Akbayan Sendenia files motion to intervene at Supreme Court, challenges VP Sara's petition on impeachment constitutionality. Akbayan Representative Percy Sendanya today submitted a motion to intervene at the Supreme Court, a motion asking the High Court to dismiss Vice President Sara Duterte's petition, which challenges the constitutionality of the impeachment complaint. Minabuti nating mag-file ng motion for intervention dahil malapit nang magsimula ang session ng 20th Congress. Naniniwala tayong sa Senado ang tamang venue para litisin ng impeachment complaint ni VP Sara, hindi sa Supreme Court. Kung dinidinig ng mataas na korte ang petisyon ng VP, dapat mas dinggin nila ang sambayanan, he said. Representative Sendenia further explained the Vice President's petition is legally unsound. Ang reklamo nila na violate raw ang 1-year ban on initiating impeachment complaints. So ito yung aking kanina, no, aking ini-explain kanina, no, na ito yung reklamo ng kampo ni VP Sara Duterte na na-violate daw yung 1-year ban sa pag-i-initiate nitong impeachment complaints. 4 ang impeachment complaints na na-file, pero isa lang doon ang initiated. At yun ang verified complaint na pinasa ng more than 1/3 ng House members. So yan yung sinasabi ko kanina, dito pala nakasulat, no? Hindi po totoo yung sinasabi na ini-insist, no, ni VP Sara ng kanilang kampo na na-violate daw, no, ang 1-year rule ban. Pero mga kaibigan, hindi po totoo dahil wala naman po talagang na-initiate, no? Hindi naman po, kumbaga hindi naman po na-aksyonan yung 3 impeachment. So, wala po yun. Wala po dong na-violate, no? Pero pinipilit nila na may na-violate dahil gusto lang nila na ipa-dismiss itong impeachment, no? So ito ay lahat ng ito ginagawa nila ay para sa kanilang sariling kapakanan ni VP Sara Duterte, hindi ng taong bayan, ba? So ito po mga kaibigan, tuloy natin. Representative Sendana emphasized the Supreme Court's role in ensuring accountability of public officials, and the public will view the High Court's decision as either upholding the Constitution or shielding the Vice President. Yan. So, tama nga naman mga kaibigan, no? Yung sinasabi niya kanina na kung ang Korte Suprema ay dinidinig nila itong petisyon ni VP Sara Duterte or didinggin nila ang petisyon ni VP Sara Duterte, iba dapat mas lalo niyong dinggin ang petisyon ng taong bayan. Dahil ang taong bayan ito dapat dito kayo mas accountable sa taong bayan. Kasi ito si VP Sara Duterte, yung sarili lang naman niya ang kanyang ililigtas dito. Kaya niya ginagawa ito. Pero ang taong bayan ay nagtatanong at naghihintay ng kasagutan galing dito sa Vice Presidente. Kaya ini-insist ng taong bayan ang trial, na talagang magkaroon ng trial nang sa ganon ay malaman ng sambayan ng Pilipino kung paano, saan, at anong ginawa niya, no, sa pera. At the same time, ay linisin na rin niya ang kanyang sarili.
kung sinasabi niya na hindi totoo ang mga paratang sa kanya, eto na yung perfect na platform para malinis niya ang kanyang pangalan. Di ba? So, yan po yan, no, mga kaibigan. Ah, sandali guys hindi pa pala ako nakapag-share. Share muna ako saglit sa aking group. Share muna saglit. Sa ating group. Yan. Okay. Yan. Yes. Yan. Share mo na saglit. Yan. Okay na ako. Nakapag-share na ako. Okay guys, double tap to like, no? Double tap niyo po para makapag-like po kayo, no? So, tuloy na po natin ang ating live. Tuloy na po natin ang live natin, no? So, sabi ni X1 Ibu, hello, I'm Indian. Hello, too. How are you? Hope you're fine. Marze, good afternoon, Ma'am. Admin Rich watching here from Lawag City. Hi, hello, Marze or Mars. Hello, maraming salamat sa panonood dyan sa Lawag, no? Nakarating na kami dyan sa Lawag City, no? Ganda po dyan. Yan. Sana this year ay makapunta ulit kami sa Lawag, no? At sa Ilocos Norte. Yan. Nagpunta din kami sa Sarat, no? Sarat, Ilocos Norte, sa Sarat, Ilocos Norte. Tapos marami kami napuntahan doon. Tapos nagpunta din kami sa Ilocos Sur, sa Vigan, no? So, ganda po ng Ilocos. Yan. Wala ako nakitang maliliit na bahay, puro mga bato. Ang nakita kong bahay at mga malalaki na mga bahay, no? Yan. Okay. Ang sabi naman ni Norvel Escalderon, ikaw naman, isisingit mo pa yan. Nabigyan na naman nasabi ng COA yan na walang anomaly. Ano ba ipinagpipilitan mo? Ay, nako, Norvel Escalderon. Hindi ka yata inform, no? Naku naman, Norvel Escalderon. Hindi ka naman inform eh. Huwag naman mag-fake news, no? Hay! Malamang, ang sinasabi mong COA audit ay yung tuwain natin Yan. Yung COA audit kay VP Sara Duterte, yung unmodified opinion. Unmodified opinion. Yan, okay. So, ito unmodified opinion. Okay. So, yan nga, Office of the President ay binigyan siya ng unmodified opinion, no? Unmodified opinion ang binigay sa kanya na rating ng COA. Diba? So, papaliwanag ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng unmodified opinion. Hindi ibig sabihin na binigyan ka ng unmodified opinion ay malinis or clear or walang ginawa na masama, no? Hindi ibig sabihin nun. Kung nakikita mo, si VP Sara Duterte, since siya ay mayor ng Davao City,
ang dami niyang mga red flags. Red flags hanggang sa siya ay naging Vice President, Deputy Secretary, ang dami niyang red flags. Pero kapag siya ay yun na ino-audit, no, maraming red flags, kahit marami siyang red flags at maraming tinatanong ang state auditor natin, ay nabibigyan siya ng unmodified opinion. So, papaliwanag ko sa iyo kung anong ibig sabihin ng unmodified opinion for your clarification, no? Okay, paliwanag ko sa inyo. Para alam mo, diba? Kasi mas maganda na ang may alam para hindi tayo nagmumukhang tanga. Okay. Hindi ko sinabing tanga ka ha. Ang sabi ko lang ay maganda ang may alam para hindi nagmumukhang TANGA at bugok. Yan. So ito ha, pumunta tayo dito sa mismong page or website ng Republic of the Philippines Commission on Audit. So Commission on Audit ito ha, pakita ko nga sa inyo. Pakita ko sa inyo ha, ito ay Commission on Audit. Yan. Dito tayo sa Republic of the Philippines Commission on Audit. Yan. So, papaliwanag ko sa inyo, no? Clarification on the use of the phrase highest COA audit rating. Ayan. So, nandito yung nakalagay dito yung mga misconception, no? Andito rin yung unmodified opinion. Eto, nakita mo yan, unmodified opinion. Ayan yon, yung unmodified opinion na yan, ayan yung ibinigay kay VP Sara Duterte na rating. So ngayon papaliwanag ko sa iyo kung ano yan. Okay. So nakita niyo na ha, nasa website tayo ng COA. COA mismo. So ibig sabihin, yung source natin ay legit. COA mismo. Ang sabi dito, no? Nandito yung kina-clarify dito, no? Clarification on the use of the phrase highest COA audit rating, no? So andito yung iba-ibang mga audit rating, no? So tingnan natin ano ba yung unmodified opinion? Okay, dito na tayo sa unmodified opinion. Yan. Okay. So, bago yan, basahin muna natin dito. Meron palang unmodified at saka modified, no? An audit opinion pertains only to the financial audit conducted regularly by COA auditors on the agencies within its jurisdiction. It may be modified or unmodified, depending on whether an agency's financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. So, dito na tayo. Unmodified opinion. So, ito ngayon yung unmodified opinion. Ito ngayon yung binigay kay VP Sara Duterte. Okay, basahin natin Okay, makinig ng maigi. Sabi dito, an unmodified opinion also referred to as unqualified opinion is issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Meanwhile, a modified opinion includes qualified, adverse, and disclaimer of opinion is issued when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained. No? So, inano niya, kanyang dinefine kung ano daw yung unmodified at kung ano daw yung modified opinion. No? So, ito ngayon, ang sinasabi dito, sinasabi dito, hindi daw ibig sabihin, no? So, Tagalogin na natin, ang dami nito no? Hindi daw ibig sabihin na ikaw ay binigyan ng unmodified opinion, hindi daw ibig sabihin ay
clear lahat or walang problema ang iyong mga isinabmit. Ang ibig lang sabihin ng unmodified opinion ay nag-comply ka. Nag-comply ka sa mga hinihingi na mga dokumento. Okay, bigyan kita ng example. Nung humingi ang COA ng mga receipts, no, mga resibo ng mga beneficiaries sa sa Office of the Vice President at sa DepEd, nag-comply. Nag-comply ang opisina ni VP Sara Duterte. Nagbigay ng mga resibo, no? Nagbigay sila ng mga resibo ng mga beneficiaries. Ang kaso, ang tanong natin dito, yung mga resibo ba totoo? Yung mga resibo ba legit? Doon tayo ngayon nagkakatalo. Oo, nag-comply siya, nagbigay siya ng mga resibo. Pero, tama ba yung mga pangalan? Buhay ba yung mga tao na yun? Hindi ba ghost yun? Paano na lang yung sinasabi ng PSA na nalaman nila na yung mga nasa resibo ng mga beneficiaries ng confidential funds ni VP Sara Duterte ay hindi daw mga totoong tao. Wala daw Senomar, wala daw death certificate, wala daw marriage certificate, wala daw birth certificate. In short, karamihan sa mga isinabmit ng opisina ni VP Sara Duterte na mga beneficiaries umano ng confidential funds ay hindi mga totoong tao ayon sa PSA. Yun ang ibig ko sabihin. Yun ang sinasabi ng COA na hindi daw ibig sabihin na binigyan ka ng unmodified opinion ay okay na, ay cleared ka na. Remember, si Congressman Acop, di ba, in-interrogate niya yung matabang babae na lawyer ng COA. Kalimutan ko yung pangalan, yung attorney na yun eh. Yung siya yung madalas na nagsasalita, in-interrogate siya. Nung sabi sa kanya ni Congressman Acop, so ibig sabihin, hindi nyo pala chine-check yung napakaraming mga resibo na yan, mga Mary Grace Piatos, mga Kokoy Villamin, kung ano-ano mga pangalan. So ibig sabihin, hindi nyo pala chine-check yung mga resibo na yan kung totoong tao sila. So ibig sabihin pala, ministerial na lang pala ang inyong trabaho. Paano yan? Kayo pa naman yung state auditor, kayo pa naman sana yung mga ngalaga ng kaba ng bayan. Pagkatapos kung ganyan lang yung trabaho nyo, ministerial, paano nyo mapapangalagaan ang kaban ng bayan? O, di ba? Tinanong siya, hindi siya masyadong nakasagot eh. Ang sinasabi lang niya, hindi na daw nila na-check dahil sa dami daw ng kanilang ino-audit. So siya mismo, umamin siya na nagre-receive lang sila ng mga resibo pero hindi na sila nag-check kung totoo ba ang mga resibo, kung totoong tao ba ang mga recipient. Inamin niya mismo, sinabi niya mismo na hindi na nila ma-check dahil kulang na daw sila sa tao dahil dami daw ng kanilang ino-audit. Kaya kayong mga DDS, hindi niyo pwedeng sabihin malinis ang Vice Presidente dahil lumabas sa hearing ng good governance ang napakaraming mga katiwalian na dapat sagutin ng Vice Presidente sa impeachment. Katulad na lang nitong mga halos libo-libong mga pangalan eh. Mga acknowledgement receipts na walang death certificate, walang birth certificate, walang Senomar. Tapos tinanong din sila, kung sakaling ito ay mga aliases, ibigay nyo sa amin yung master list. Sino-sino itong mga tao na to? Wala din silang may pakita. Sabi, mag-executive session tayo. Kung talagang ayaw nyong ipakita, sinasabi nyo na yun ay confidential. Sige, executive session.
Sila-sila lang, walang media, walang ano, walang camera. Ayaw din. Kasi nga wala kasing maipakita. Yan. Sa tingin mo ba kung kung pinakita lahat ito ni VP Sara Duterte at kung sinagot lahat ni VP Sara Duterte ang mga katanungan ng maayos, doon pa lang sa hearing sa Kongreso, sa tingin mo magkakaroon ng impeachment? Hindi tayo magkakaroon ng impeachment. Kung sinagot lang ito ng Vice Presidente, hindi niya sinagot eh. Kaya sa totoo lang, no, hindi niyo masisisi ang mga tao na nag-file ng impeachment dahil kailangan talaga ang Vice Presidente na sumagot sa lahat ng mga katanungan, lalong-lalo na nakita na ang 125 million ay ginastos lang ng 11 days. Hindi natin pwedeng payagan ito na meron tayong mga public officials na basta lang gumagastos ng pera ng taong bayan ng walang kapararakan. Hindi nila yan pera. Tandaan mo yan, no? So, ano pa? Sabi ni Annie Marje, naku, kausapin mo ang COA, confidential na kasuhan mo para malaman mo, puro kadaldal. Ito pa, yung COA commissioner mismo ang nagsabi, Heidi Mendoza. COA commissioner yan Heidi Mendoza, isa sila sa nag-draft ng circular na sinusunod ng COA. Anong sabi ni commissioner ng COA commissioner Heidi Mendoza? Ano sabi niya? Hindi mo pwedeng sabihin na confidential funds yan. Ay, hindi pwedeng sabihin kasi confidential funds yan. Hindi mo daw pwedeng sabihin yun. Bakit? Kasi, kaya nga daw merong COA auditor dahil para magbantay sa mga pondo. At meron niyang sinasabi na kung ayaw mong sabihin sa hearing na yon, executive session, yung sinasabi ko kanina, executive session, sila lang. 3 tao lang sila. I-submit lang nila doon yung master list kung sino itong alias Mary Grace Beato, sino yan? Itong si ano, sino yan? I-submit lang nila ang master list. 3 lang silang nandun. Closed door. Executive session ang tawag doon. Pero anong nangyari? Ayaw din. Ayaw. Kasi nga, wala silang maipakitang tao. Wala silang maipakita na master list dahil gawa-gawa lang talaga nila. Nag-invento lang talaga sila ng mga pangalan. Sa tingin mo ba kung meron silang master list, sa tingin mo hindi nila ipapakita yan? Ipapakita nila yan kung meron talaga. Kaso wala talagang master list dahil inimbento lang talaga nila ang mga pangalan. Wala eh. Tapos nagtanong pa si Sara Duterte tungkol kung masasabi daw ba niya sino daw si Mary Grace Piatos. Anong sabi ni Sara? I cannot comment on that kasi hindi naman yan dumadaan, yung mga papel na yan, hindi yan dumadaan sa opisina ko. My God, napaka-incompetent. Biruin mo siya yung leader ng departamento na yon. Pero hindi niya alam. So dito makikita mo na si Sara Duterte isang pabaya na leader. Hindi siya pwedeng maging Pangulo ng Pilipinas. Kawawa ang mga Pilipino. Maraming mga maghihirap, maraming magugutom na mga Pilipino. Pababayaan lang. Grabe, pabaya. At kapag naging presidente yan si Sara Duterte, lalaganap ang korupsyon. Natitiyak ko sa inyo, lalaganap ang korupsyon. Grabe. Kasi, kita mo naman, Davao City, mayor siya. May mga ghost employees. Ang dami niyang red flags. My God, ang dami niyang red flags. Sandali, hanapin natin yung mga red flags ni Sara Duterte. Grabe mga kaibigan. Naiano ko yun na-vlog ko yun ng isang araw no? Ang dami niyang red flags. Talagang, kumbaga mga kaibigan, ay nangungulekta siya
ng red flags. No? Grabe. Hindi guys, hanapin ko ha. Na-vlog ko yun ng isang araw. Yung collection ni Sara Duterte ng mga red flags. So lahat yan, kapag natuloy ang impeachment, lahat yan masasagot niya eh. Pero magtataka ka, bakit tila ayaw niyang matuloy ang impeachment? Bakit tila ayaw niyang ipagtanggol ang kanyang sarili? Dahil ba sa wala talaga, hindi niya talaga mapagtatanggol? Dahil ba sa alam niya na talagang meron siyang mga ginawa? Ito. Isa-isahin ko sa inyo ha. As Mayor of Davao City, 2016 to 2022, una muna, 2.697 billion in confidential fund spending disproportionately large and lacking liquidation details. So, magkano? 2.697 billion. Ano pa? Yan na. Ito. Ulitin ko ha, as Mayor of Davao. 2.697 billion in confidential funds spending disproportionately large and lacking liquidation details. Ano pa? 188.8 million in removed or missing property, including donated vans from the Chinese Embassy and an ambulance from Pitmaster Foundation. Yan, pinlag din ng COA yan. Ito yung mga na-plug sa kanya. Pangatlo, unrecorded vehicles. Unrecorded vehicles. Not listed in city books despite having deeds of donation. Hindi niya nililista yung mga donation ng unrecorded vehicles. So, unrecorded vehicles. Hindi niya nililista. Dapat yan nililista yan. Pag merong mga nagdo-donate no, sa LGU, nililista yan. Bakit? Accounting yan eh. Para malaman kung, nasaan ito, nasaan dyan. Baka mamaya, pinag-isa-isahan na nila, pinamigay na sa mga kamag-anak. Diba? Accountability yan. That's accountability. Diba? Okay, ano pa? Ito pa. Pandemic relief goods undocumented, no proof of expiry, tracking, storage of distribution. So pandemic relief goods undocumented, undocumented mga pandemic relief goods, no? So walang proof ng expiry tracking, dapat meron yan eh. Storage or distribution, ano yan? Mamaya ay expire na pala yung mga yan, di ba? Baka mamaya pag makasama pa yan sa health ng mga taga Davao, di ba? Ano pa? Ano pa yung na-flag ng COA? 199 million in COVID-19 aid procurement and supported by receipts or transaction records. So, ang laki 199 million na COVID-19 aid procurement. Walang resibo, wala ring transaction records. Yan, isa yan sa na-flag. Ano pa? Na-flag din ng COA, nung mayor pa siya ng Davao, ang 97 million in doubtful and unreliable inventory balances, lacking count or verification. Yan pa.
Ano pa? Ano pang na-plug ng COA nung mayor siya? Na-plug din ng COA ang 486.3 million in plug inventory accounts. 2017 ito. No validating documents submitted. Dami, di ba? 486.3 million. Ano pa? Na-plug din ng COA ang 69.5 million in infrastructure spending, no supporting papers or vouchers. Dami, di ba? Nangongolekta siya ng red flags. Ano pa? Na-flag din ng COA ang 13.6 million in school equipment. Diba? Mayor pa lang siya ng Davao dyan. Ano pa? Na-flag din ng COA ang 476,000 in medicines. Walang resibo, lack receipts, usage logs, and distribution proof. Na-flag ng COA yan. Ang dami, di ba? Hindi pa nakalagay dito yung ano, nakalimutan ilagay dito yung ano, yung mga ghost employees, no, ni VP Sara Duterte nung siya ay mayor ng Davao. Nakalimutan ilagay dito. Okay, nung vice presidente naman siya. Ito mga kaibigan, no? As vice president 2022 to the present. Ito naman ang na-flag ng COA. Makinig kayo ha. 125 million confidential funds spent in just 11 days. Yan na. Oh, na-flag ng COA yan. Pangalawa, 73 million disallowed by COA in 2024 due to missing documentation on rewards, furniture, and food aid. Ano pa? 64.4 million in food packs, lock, pars, and delivery records. So, na-plug din ng COA yan. Ano pa yung na-plug ng COA? 668,197 PPE procurement, violated procurement law, missing key documents. Grabe si Sara Duterte. Ganito siya, no? Yung walang mga dokumento, walang mga... Kapag ganun kasi kapag yung walang mga dokumento, ibig sabihin nun, hindi totoo ang ano, ang pagbili, ang pag-purchase. At ang ano doon, saan nilagay ang pera? Kaninong bulsa napunta ang pera, no? Grabe. Ano pa? Na-flag din ng COA ang 16 million for 34 safe houses spent in 10 days. Flagged for excessive cost and under purpose. Biruin mo ha. 16 million, mga kaibigan na safe house lang yon. Ano pang na-flag ng COA? Na-flag din ng COA ang 5.89 million in welfare goods, possibly ghost deliveries, no clear documentation. Dami, no? Ano pa? Na-flag din ng COA ang 53.5 million in satellite office leases. Flag excessive rates, possible duplication. Dami, di ba? Ano pa? Na-flag din ng COA ang 150 million for livelihood aid, but only 600,000 use. Grabe, no? So, ano pa? Na-flag din ha, pagbabago program implemented with no clear guidelines or delivery records. Na-flag din ng COA ang 164 million confidential funds flag spent on vague or unjustified items, thousands of deficient liquidation receipts, unreadable, undated, or signed by fictitious names. Ito yung sila Mary Grace Piatos, no? Okay, so sa DepEd yan ha, secretary siya ng DepEd. Ngayon naman, ito naman, as secretary, Vice President pala yun, yung binanggit natin, no? Vice President yun. So ito naman ngayon, yung secretary siya, no? Secretary of Education. So ito naman, na-plug naman ngayon ng COA, no? Secretary of Education siya ngayon, no? 246.13 million kept in unauthorized
dormant bank accounts violating treasury rules. So yan na-plug ng COA yan mga kaibigan Secretary of Education siya dito noon. Nasa DepEd siya noon. Ulitin natin, 246.13 million kept in unauthorized dormant bank accounts. Pangalawa, na-plug din ng COA ang trust receipts and collections improperly retained violating audit regulations. Pangatlo, na-plug din ng COA ang 112.5 million in confidential funds, lack itemized breakdown, and proper justification. Ano pa? Na-plug din ng COA ang 12.3 billion in unsettled COA notices, 10.1 billion in suspensions. Na-plug din ng COA ang 2.19 billion in disallowances at na-plug din ng COA ang 7.4 million in charges. At na-plug din ng COA ang 15.5 million in reward funds for informants backed only by military certificates. COA marked as unverifiable. Ano pa? Na-plug din ng COA ang only 3% of DepEd's classroom targets completed in 2023, showing severe underperformance. Ano pa? Na-plug din ng COA ang substandard construction and repairs projects flagged for poor quality and lacking inspection. Ano pa? Na-flag din ng COA ang thousands of undelivered laptops, part of underutilized digital education funds. Ano pa? COA flagged DepEd after spending 1 billion of unusable digital system. SARA urged by lawmakers to explain 5.6 billion DepEd food wastage. Na-plug ng COA ang 5.6 billion na waste lang sa pagkain. Bakit? Dahil yung mga pagkain na dineliver, may mga amag, may mga bukbok, mabaho ang amoy, at luma. Yan po ang nangyari, no? So, yan po ang nangyari, no? Mga kaibigan, yan ang mga flags, nangungulekta siya ng red flags sa COA. Kaya para sabihin nyo na malinis ang Vice Presidente nyo, iisa lang ang sagot dyan. Impeachment court. Patunayan niya ng lahat ng mga flags na ito, mga red flags na ito ay hindi totoo. Sagutin niya ito lahat pagdating sa impeachment court. Tingnan natin kung meron siyang isasagot. Baka yan nga ang dahilan kung bakit ayaw niyang matuloy ang impeachment. Dahil alam niya na wala siyang isasagot at dahil alam niya na talagang marami siyang katiwalian. Diba? Ay, alam mo, ano lang tayo dito nagsasabi lang tayo dito ng totoo. Meron tayong data nakaharap tayo sa mga datas, sa mga sources, mga legit na mga sources. So hindi tayo dito nagsisinungaling. Ang mga sinungaling ay yung walang mga datas na mga legit at wala lang ginawa kundi manirang puri. Yan, katulad yan ng Vice Presidente. Naninirang puri, naninira sa gobyerno, sa turismo ng Pilipinas, pero mali-mali ang sinasabi. Nagsisinungaling. Pero tayo, meron tayong kaharap na legit na mga sources, website, galing mismo sa COA at galing mismo sa mga agency, mga ahensya na nag-red flag dito kay Sara. No? So, hindi po tayo dito magkakalat ng fake news dahil ang atin pong pinaka tawag doon tagline, fight fake news, expose the truth. And in order for you to fight fake news, you have to expose the truth. Kaya yan po ang ating ina-expose ang lahat ng mga katiwalian ng Vice Presidente, no?
So, ito po mga kaibigan 'no, si VP Sara Duterte ay punong-puno ng red flag. Samantala, sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi po siya nakaranas ng red flags. Mga kaibigan, naging vice governor si Pangulong Marcos, no red flags. Naging governor si Pangulong Marcos, no red flags. Naging kongresista si Pangulong Marcos, no red flags. Naging senator si Pangulong Marcos, no red flags. Ngayon, sa COA, since naupo siya, no red flags. Malinis ang record ng aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahit na inyong binabato ng putik ng Vice Presidente, pero walang maipakita ang Vice Presidente na data. Dahil wala naman talaga siyang red flag ang ating Pangulo. Walang red flag. Unlike sa Vice Presidente na inuulan ng red flags. Di ba? Okay. Yan po ang koleksyon ng red flags ng Vice Presidente. So, tingnan natin to. The lies and plunder of Sara Duterte. Yan. With the glaring proof of anomalous transactions in both the OBP and DepEd, the Vice President should prove that the acknowledgement receipts were not bogus. She should stop the lies and justify that she judiciously spent the 612.8 million confidential funds if she wants to escape being charged with plunder. To consider a 25,000 extra allowance from Vice President Sara Duterte as a minimal amount is baffling. It's even insulting to diligent workers whose monthly take-home pay is much less than that. But in the office of the Vice President, OBP, were 125 million spent in 11 days, including 250,000 for an overnight rental of a safe house of 25,000 monthly allowance on top of the regular salary, and allowances may indeed be minimal amount. Mga kaibigan, ito yung yung si VP Sara Duterte ay nilaglag no ng kanyang mga opisyales. Yung isa binibigyan ng 25,000 for 9 months, yung isa naman 50,000 for 9 months, at yung isa rin binibigyan din ng pera for 9 months. So, eto mga kaibigan ay bribery. Bribery. Ano pong sabi ni Yusek Mercado? Bakit daw hindi niya ginastos yung 50,000? Kasi sa tingin niya mali kasi yun. Mali na binibigyan siya ng pera. Mali na binibigyan siya ng sobre, kaya hindi niya ginastos. Tinago niya yung siyam na sobre at humingi siya ng advice. Ano bang gagawin ko dito sa sobre na to? Gusto kong ibalik. May nag-advise sa kanya na huwag mo nang ibalik yan, ilagay mo na lang yan sa charity. At yun nga, dinonate niya sa charity. At doon, ang dinodonate niya, binibilang sa harapan niya kung magkano at nalaman. Pag open niya, hindi niya kasi binubuksan so hindi niya alam na 50,000 ang laman. Nung binigay na niya yung 9 envelopes doon sa charity at inopen at binilang, doon na nalaman na 50,000 ang laman ng siyam na envelopes. At binigyan siya ng resibo bilang katibayan na dinonate niya yung 50,000 na dinonate niya yung 9 envelopes na naglalaman ng 50,000. So, malaki din yun guys, di ba? 50,000. Pero ang sabi nga ng iba, yung mga malilikot ang isip, 50,000. 50,000 ang binigay niya doon kay Mercado. Ay, hindi lang naman daw si Mercado ang binigyan. Tatlo sila ang umamin. Ay, hindi natin alam
ilan pa ang mga binibigyan ng pera ng Vice President? Pera ba niya yun? 'Di ba? So, bribery yun, mga kaibigan. Kaya nga dapat talagang matuloy ang impeachment kasi marami siyang sasagutin sa bayan. Kapag hindi natuloy ang impeachment, mananatili sa utak ng mga Pilipino na siya ay magnanakaw. Mananatili sa utak ng mga Pilipino na siya ay isang tiwali na public servant. Kaya nga dapat na ituloy talaga ang impeachment. Kahit nga si Senator Tulfo, 'di ba? Ang sabi ni Senator Tulfo, Raffy Tulfo, na gusto daw niya matuloy ang impeachment kasi gusto daw niya makapagpaliwanag si Sara Duterte. Gusto daw niyang luminis ang pangalan ni Sara Duterte. Pero paano mangyayari yan kung mismo yung Vice Presidente ay ayaw ng impeachment at pinipigilan niya ang impeachment sa pamagitan ng pagpunta sa Korte Suprema para questionin ang legality ng impeachment at ipawalang bisa ito. Kita natin, 'di ba? Pumunta siya sa Korte Suprema 2 beses para ipa-dismiss ang impeachment. Samantalang nung nauna, sabi niya sa interview niya, matagal na sabi niya, "Since last year, pinaghahandaan na namin 'tong impeachment na 'to." So, since last year daw pinaghahandaan na nila yung impeachment. Tapos meron pa siyang, isang, sinabi din sa video na, maganda nga itong impeachment na 'to kasi ito yung pinakatamang platform para masagot ko lahat ng mga katanungan. Tapos yung pinakahuli sabi niya, gusto ko talaga ng impeachment kasi I want a bloodbath. I want a bloodbath. Gusto daw niya ng bloodbath. Pagkatapos iba naman pala yung ginawa. Pumunta sa Supreme Court para ipa-dismiss ang impeachment. Parang tatay niya. Iba yung sinasabi, ibang ginagawa. 'Di ba? Tatay niya. Parang tatay niya. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. 'Di ba, mga kaibigan, no? Bloodbath daw, yun pala, yung bloodbath niya, naging bubble bath. Ay, nako, mga kaibigan, grabe, no? Grabe. Okay. So, mga kaibigan, meron pa tayong topic. Pero, i-end muna natin ito, mga guys, no? At babalik ako pagkaraan ng 5 minutes, no? Bye-bye! Mamaya ko na kayo i-shoutout, ha? Bye-bye, maraming salamat. God bless!